Hello, hello, hello everyone! Andito na naman ako dito sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at pati na rin sa mga hindi pa seniors. But anyway, nagpapatuloy tayo dito sa ating programa sa The Gift of Self-Care. Kaya isa sa care natin for ourselves, inom tayo ng mainit na tsaa. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Doktora dahil talaga namang ginabayan niya tayo as a professional, as an expert pagdating dito sa Gift of Self-Care. Walang iba kung hindi si Doktora Leni Gutierrez Gadjana. Pero alam niyo, gusto kong basahin hindi lang from her words, hindi lang yung quotation from her, but rather a quotation from the Holy Word of God. Alam na alam niyo rin to. Kasi I'm sure these are words of affirmation, words na nagpapalakas ng ating kalooban. Ito ay galing sa Gospel according to Saint Matthew, chapter 6, verses 25 onwards. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Ayan, so napakagandang quotation na nagpapalakas ng ating mga kalooban. Kasama ho kasi sa nangungunang dahilan kung bakit kulang na kulang tayo sa pag-aalaga ng sarili kasi napapangibabawan tayo, napapangunahan tayo ng fear. Napapangunahan tayo ng mga fear of the unknown. Kaya nga meron akong gustong i-share sa inyo, nagkaroon ng isang study, ang isang expert, si Charlie Anderson of Shift Thinking. Oo, medyo foreign yung pag-aaral, pero ano yun applicable sa atin, sa buong humanity regarding our fears. The fears of the unknown actually. Doon sa kanyang test, ang lumabas po sa mga nag-respond sa kanya, nung inaaral, ano ba yung mga kinakatakutan, in-enumerate nila ang kanilang mga kasagutan. But in the long run, they all realized that only 85% of their worries are valid. Ang laki nun 85%. Na ang ibig sabihin, yung 15% lang, yung dapat nang pinag-iisipan, pinagkakaabalahan, yung what you are worried about. Kaya nga, ang laking porsyento na minsan kagagawan din ho natin sa ating sarili kung bakit nadideplete tayo sa sarili nating energy, nadideplete tayo sa sarili nating joys. Ngayon, lolos and lolas, titos and titas, mas mahaba na ang inyong nilakbay. Siguro mas matatag na po ang inyong kalooban. Kaya mas mag-focus tayo ngayon sa gratitude instead of fear. Thanksgiving instead of worries. Kasi sa totoo lang, kung ano man ang kinakatakutan natin, kung valid naman, bibigyan tayo ng grasya ng Diyos kung paano natin harapin ang mga kinatatakutan natin. Ngayon, kung hindi pa man malakas ang kalooban natin, syempre wala pong peace of mind, wala pong katatagan at kapanatagan ng ating kalooban. Kaya nga, sana po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga followers, every Monday dito sa TV Maria, sana po ay nakakatulong kami na madagdagan ang kalakasan ng inyong kalooban na harapin kung ano man ang mga valid issues and concerns natin. So siguro mas ubusan natin ng pagkakataon, hindi ang pagharap sa mga takot. Kasi ayon nga sa napatunayan na 85% hindi naman valid. Ibig sabihin, hindi naman mangyayari kung ano yung kinakatakot natin. And only 15%, yun dapat mong harapin dahil yun ang mga tunay, yun ang mga reality. It is better said than done. Pero nagsimula po tayo sa programa natin ngayong hapon sa pamamagitan ng pagbasa at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama nga naman, kung ang mga ibon sa kalawakan, sa alapaap, lilipad-lipad, pero kaya silang alagaan ng Panginoon, paano pa kaya tayo? Di ba mas precious ka at mas precious ako. Kaya ngayon, pakinggan natin at ipagpatuloy kung paano pa ba natin matutulungan ang ating sarili. Sayang ho yung panahon na nasa ating kamay. Yan ay isang biyaya, wag nating aksayahin, wag nating ubusin sa mga bagay na negative, sa mga bagay na ikaka-down
at ikadadampen ng ating spirit. Remember, sabi nga ni Pope Francis, we have to be missionaries of joy at hindi sinabing missionaries of fears. Kaya ang kailangan ho natin ay ibigay ang kagalakan sa pamamagitan ng resting in the Lord. So ipagpatuloy ho natin ang ating kwentuhan kasama si Dr. Leni Gutierrez Gadiana. So ano pa ba ang dapat maalala ng mga lolos and lolas natin? Tulog. Tulog. Sleep. Okay, mga kapatid, tulog na ang pinag-uusapan. Kasi alam niyo naman, nung kabataan natin, parang ayaw nating natutulog. Opo. Di ba? Yung parang ang saya-saya mo pagkahating gabi na silang lahat tulog, ikaw gising. Pero pagka may edad na, pag seniors na po, hindi na healthy yon. Oho, hindi na. Alam niyo ho, ang ating katawan ay nag-recover sa oras na alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw. So, kung nung bata-bata pa ho tayo, sabi nga ni Doktora, okay lang, pero siguro nararamdaman nyo na medyo sinisingil na ho tayo ng mga panahon na kulang ho ang ating tulog. At nakikita ho ninyo na dahil nga pag tayo nagkakaedad, yung ating pagkain, naaapektuhan na we lose a little of the appetite, di po ba? Tapos pero Doktora, ang napapansin ho ng karamihan sa lolos and lolas natin, kaya may lack of sleep and lack of appetite. Kasi kinakain sila minsan ng mga iniisip, yung mga fears, yung mga worries, aminin man o hindi, pero parang ang dami-daming concerns. At isa yan sa dapat ding ina-address, hindi ba, Doktora? Correct, opo. Alin ba ang mauuna? Matulog na matulog para malimutan yung iniisip? O wag nang mag-isip para makatulog? Nung pandemya po, di ba, ang sabi ng mga kausap ko, ang aga niyo hong gumising. Sabi niya ganyan, tapos sasagot siya, alam niyo, Doktora, hindi pa ho ako natutulog eh. Bakit hindi naman ho kayo natutulog? Kasi ho, baka hindi na ako magising. Okay. So, parang common fear yan naman ng tao. Actually po, kaya nga po, meron ho kaming tinatawag na programa on retire and recharge. Okay, it's a long process, a preparation for people who are working. Pag age mo ng 40, 45, dapat meron ka ng retire and recharge plan. Kasi po, parang dapat nakaset ang mind mo na pag ako nag-retire at ako ay nag-age, ito yung pwede kong mangyari sa akin. Halimbawa po, nung nagtatrabaho ka pa, wala kang oras sa mga anak mo. Ngayon, nung retired ka na at ikaw ay senior na, nandiyan ka na sa bahay, sila naman ang walang oras sa'yo. Kasi sila yung nasa prime ng kanilang career, di po ba? Naku, parang nabaliktad na. Oho. Tapos eto, hindi ka sanay at yung spouse mo na araw-araw, 24/7 kayong magkasama. So, parang hindi ako sanay na nandito ka, hindi ko sanay na pinakikialaman mo lahat ng ginagawa ko. Lahat nakikita. So, minsan nag-aaway na yan. And then, when you stay at home, you, in a way, you detach yourself from your friends and the normal happenings of your life. So, there is this big adjustment na pinagdadaanan po ng mga lolo't lola natin na retirees. So, ang inaalala nila yung paano na ako, paano na yung mga ganyan ko. So, part din po ng retirement at ng self-care, yung finances. Ayan, ako. Oo. Kasi po, kasama yan sa hindi makatulog ang tao. Pag walang pera, hindi makatulog. Pag ang dami rin pera, hindi rin makatulog. Sabi nga nila, ano ba yung definition ng comfortable living? Comfortable living ngayon po is being defined as having something in your pocket, enough money, just enough money to bring yourself to ER, emergency room, and to have yourself checked up by the doctor. Kasama po pala, nakalimutan ko, ang sa physical health, physical self-care, ang regular check-up. Alam niyo po, lolo at lola, wag po kayong magagalit sa akin. Ano, kayo po ay magpapacheck up lang kapag napakasakit na. Ganun nga. Opo. Pinoy way. Yung bang, yung pag hindi ka na makalakad, ilang linggo na ba yan? 3 linggo na to, 1 buwan na to, pero tinitiis mo. Kasi nanghihinayang sa pera. Totoo. At hindi ho porket sanay ho tayo sa magtiis. Baka po kasi sa edad ho natin, sa edad ho ninyo, iba na ho yan. Wag ho nating, our body is telling us a lot of things.
whispering, pero ini-ignore. Our body talks to us. Halimbawa po, yung pananakit ng likod, yung lagi ho yun nandito, yung lagi kang may migraine, pananakit mo ng iyong balakang. Mayroon pong lahat sinasabi yan. Ngayon, hindi mo pinakikinggan yan. Ipakikinggan mo lang yan, dadali mo lang yung sarili mo sa ospital. Actually, hindi mo naman magdadala yung sarili mo sa ospital. Doktora, dalawa kasi yun eh. Tama yung sabi mo because of money, nahihinayang. Pero yun nga, nininervyos nga din sila na parang ayaw na lang nilang malaman kung ano yung... Naririnig nila kung ano nangyayari sa katawan. Pero yung para i-confront ba yung reality na ito talaga ang diferensya mo. Ito yung dapat gawin sa'yo. Rather surgery. Yun yung ano eh, nagpa-pile up sa brain na parang wag na lang. Parang better off wag ko na lang malaman. Exactly true po. Yung parang, nung hindi ko nga alam yan, mas masaya ako. Ngayong alam ko na to. Yes, parang, please do. Talk to them. Kasi yan talaga ang dala-dala ng isang Pinoy. Alam niyo po, yung mga bagay po na ating pinapasang tabi, lalo na ho yung ating kalusugan, isang bagay na dapat ho nating pangangalagaan. Kung meron ho tayong regular check-up, halimbawa po, twice a year, hindi naman ho kadalas yan, ano? Magpa-blood test ka, magpa-urinalysis ka, lahat po ng mga test. Marami naman hong mga centers dyan na mura na. Kasi po, ito po ay isa hong preventive action. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa onset pa lang ng pagkakaroon nito, magagawa na ho ng solusyon para hindi lumala ang kalusugan. Nauunawaan ko ho na kayo ay kinakabahan. Lahat po, kahit ho bata, minsan nakakatakot magpa-doktor. Pero, aantayin pa ho ba natin na tayo ay nandoon na at hindi na kayang gamutin, yung bigla na lang kayong tutumba, hindi na lang kayo biglang makalakad. Tandaan po ninyo, self-care is a way of showing your love to your loved ones kasi inaalagaan mo sila. Kaya wag po tayong matakot. Tsaka sasabayan mo naman natin ng tamang pagkain, tamang pagtulog, ehersisyo. So yung pong tinatawag natin na mga agam-agam, ayoko kasi makaabala sa mga anak ko, ayokong mga ganyan-ganyan. Naku po, isang beses lang niya ho kayong aabalahin, 2 beses, at hindi naman ho abala yan. Ang iisipin nyo na lang na, ay gusto ko pang mag-enjoy, gusto ko pang i-enjoy yung mga apo ko. Kasi nung kayo po ay malakas na malakas pa, wala ho kayong oras, gusto ko pang mag-travel, gusto ko pang mag-serve sa church. Kung bigla ka nalang hindi makalakad, di paano na ho tayo niyan? So, doktora, cause of conflict yan di ba? Pag ayaw nung matatanda, hindi na pinipilit ng anak. Kasi magagalit niya. So, paano natin papadugtungin yan? Pwede mo bang palakasin din ang loob ng mga anak, di ba, na parang push nyo, hindi yung pag umayaw, ayawan na. Ay, opo. Meron hong diagnostic center, may home service. Ginagawa mo naman yan sa tatay ko na ayaw magpa-check up. Kakatok na lang yung ano yan, sino yan? Sabi niya, para sa'yo yan, kukuhanan ka ng... Ang galing technique yan, ha? Opo. So, doktora, may I ask, ilang taon na po yung... Ang tatay ko po, ay 76. So, hindi pa ganun katandaan, ha? Hindi pa ho katandaan. Kaya sa isip niya, kaya niya pang maglaro ng basketball. Correct. Kaya talagang may command pa yan. Actually po, nakakalimutan ho natin na minsan ang isip kaya pa, pero yung katawan, no, medyo, sabi niya, gusto ko pang magganito, gusto ko pang magganyan. Hello, tay. Hello, hindi ka na nga masyadong makalakad, yung mga ganyan. Meron din pa kaming kaibigan na doktora na tara, dalawin natin si Doktora Brilliante, si Doktora Cora, kasama ho namin sa feast din, sa community. Tapos hindi niya alam na si Doktora ay may yung kanyang pang ECG, nandun, iuwi niya sa bahay. So pag nandun na kami, sasabihin niya, tay, nandito ka naman pala alika. Ganyan. Hindi niya na alam na i-ECG na siya. So konting patience lang po. Halimbawa, we need to give them a little purpose.
purpose is very important. Now, if we're having difficulty convincing them to do regular checkups and to be very obedient and cooperative, siguro the right word is being cooperative sa pagkain, sa papa-check up, give them a reason why they need to do that. Halimbawa, they look forward traveling with you. Yan. Pupunta po tayo sa ganito. Gagawin po natin tong ganito. Pupunta ako sa ganyan, sabihin ng tatay ko. Uuwi ako ng probinsya. Sabi niya, ay, hindi ka pwedeng umuwi. Bakit? Hindi ka pa nagpapa-check up eh. Check up muna tayo. Ganon. So, doktora, habang nagkukwento ka ngayon, naaalala ko, parang ganyan din tayo nung bata tayo. Di ba? O hindi pa naiinom yung gamot mo. Reverse. Hindi pa naiinom yung vitamins mo, kaya hindi pa tayo makakaalis. So, naaalala ko with your very words, ganyan-ganyan, bumabalik lang tayo o umiikot. Sabi mo nga, in reverse na tayo. Opo. Reverse, ano na po tayo? So, role, reverse So, role. very effective po ba yung home service, yung sa diagnostics? Opo, very effective. Tapos, unang-una, you don't have to bring them in the clinic. Kasi, Yun yung hassle talaga opo, for them di ba? Oo, yung pipila. Yung pipilit mong palabasin ng room nila, ng bahay. Minsan, pinapagalitan ko nga yun eh. Oh, hindi mo ba nakikita yung kalat dyan sa tabi mo? Ganyan-ganyan. Pag alis ko, nandyan ka na. Dandik ko, nandyan ka pa rin. Labas. Ginaganon ko siya. So, yung maliit ho naming pasilyo, meron ho kaming ibon doon. Meron ho kami dong manok. Ay, naku po, palapit na ho kaming maging Manila doon. Kasi gusto ng tatay. Okay, So, dapat pagbigyan. Parang it's give and take. Kasi ano nga naman ang gagawin niya? Manood ng TV maghapon, parang lahat na ng boxing, lahat na ng basketball na panood niya. So, Dr. Lenny, very informative to, no? At saka eye-opener nga na matatawag, hindi lang for the lolos and lolas, but also for the children and the grandchildren na may give and take. So, hindi lang sila yung magte-take care sa sarili nila We also have to understand them. Kaya hindi rin natin pwede i-impose na, ayun nga, syempre makalat yung mga ibon, yung mga hobby ba nila. Sometimes they do not find meaning in them anymore. But we have to realize na yun yung outlet nila. Diba? Yun yung chance nila to express themselves, yung boredom mawawala. So, dapat pinagbibigyan din, Doktora? Tsaka meron po siya dapat na, in terms of social naman, dapat meron silang pinupuntahang kaibigan or may kaibigan sila. Alam niyo po, sa lugar namin, sa Cadig, Laloma, yung amin pong, pag lumabas ka ng bahay namin, may lugawan. Pag nakakita ho kayo, nagawi ho kayo ng, sigaw niyo lang yung pangalan. Diba pares ang sikat dyan sa Laloma? Yung pong bahay po namin, ang katabi ay lugawan. Lugawan. Oo. Pag kayo sumigaw ng Lenny, nandito ako sa labas, maririnig ko. Tabing-tabi ho namin. Okay. So, meron ho dong community ng mga lolo. Mga lolo sirs ang tawag namin doon. So, tuwing umaga, nagkukumpulan sila. Tuwing hapon, nagkukumpulan sila. And they share stories that it's very therapeutic. Parang it's something that gives them the feeling na I belong to a certain group pa rin. So, tsaka yung mga hinaing nila, kailangan mo may purpose. Yung mga kwento nila na parang paulit-ulit, sila lang. Totoo yun, no? Totoo yun. Pasensya na ho kayo mga lolo't lola. Minsan, talagang, baka we're sending the message na hindi kami nakikinig sa inyong mga kwento, pero nakikinig po kami. At kung pwede lang ho daming itala, kung ilang beses nyo nang naikwento, naku po, may statistics ho kami niyan. So, yung sa social po, yan, they can be with friends. They can so, okay lang Marites, Marisol, at their age level. Dapat ma-express pa din yan, no? At itong pong mga to ay importante sa kanila yung halimbawa, yung birthday celebration. Naalala, nagsasama-sama sila. Hindi naman kailangang lavish ang ating handaan. But then, every year is a celebration of life. Minsan nga po may yung kaibigan nanay ng kaibigan namin, pag nag-iimbita sila, kasi 90 plus na yung kaibigan ko, ang tawag niya, pinapatawag ho ako ng nanay ko, pinapatawag ho niya, kung buhay pa ho ba si
Kasi kung mag-celebrate ang nanay ko na ganyan, iniimbitahan mo siya. So, yun yung mga Naku, realidad. Doktora, alam mo yan, pinapaalala mo kasi that really man is a social being, di ba? Yes Kaya po. hindi mo pwedeng awatin. Gusto niyan makipagkwentuhan. Naaalala ko yung mami ko. So noon, taon-taon, big celebration kami. Kaya lang later on, papalakpak na yung mami ko. In the middle of the party, sasabihin niya, sige, pack up na, uwi na tayo. Bakit? Then we all realize, hindi dahil mataray siya. Matanda na kasi talaga may edad. Kundi, hindi na niya kilala yung mga nandun. Yung parang, di ba, through the years, nauubos na yung kaibigan. Sa isa nang nawawala. Totoo. Kaya sinasabi lang natin sa lolos and lolas, habang nandyan pa yung mga friends, sige, go, hayaan i-enjoy yung presence ng isa't isa. Turuan din po natin silang mag-Facebook, mag-group chat sila doon, di ba? It's a way of connecting with old friends. Currently nga mo yung tatay ko nasa probinsya. Pangatlong linggo niya na, sabi niya, uuwi na ba ako? Hindi ko nag-i-enjoy. Diyan ka muna sa mga kapatid mo. Kasi may edad na yung ate niya, 85. Parang mga magka-contemporaryo sila. Parang it makes them happy to look back and have a feeling of the same joy that they had before. Parang ito po yung panahon na dapat mga lola at lola, wag na ho tayo magfo-focus dun sa mga regretful events in our lives, yung mga pagkakataon po na tayo ay nagkamali at sayang hindi ito yung klase ng buhay na gusto ko, hindi ito yung pangarap ko, sayang mali ako dito, hindi na ho natin maibabalik yon, malulungkot lang ho kayo. Ang titignan ho natin ngayon, yung ano ho ang meron kayo ngayon. Kayo po ay anong edad na? Nako, ay malaking blessing na ho yan. Kaya if we look forward kung ano pong meron tayo ngayon at ano pong pwede pa nating i-enjoy sa kabila ng ating kawalan. So, Doktora, habang nakikinig sa'yo, nakadalawang round tayo di ba? So, yung self-care, hindi lang siya basta biyaya, but something that you will enjoy. Yes. Di ba? So, kung dinideprive mo yung sarili mo doon at puro tiis lang ang nangyayari, yung joy ang nawawala sa atin, hinuhugot yun sa atin, at lalong nadadagdagan yung pagiging lola at lolo natin, no, when it comes to age. Alam niyo, Doktora, gusto ko sanang, alam niyo yung typical church servants na matatanda na the mother butlers, the mga usher. Yung mga active sa mga parokya. Pwede ho yun go to your parish and connect. Sabihin nila, ayoko, ganyan. Dami nilang reason. Tapos maya-maya, pag nag-join na adik naman. Ayaw na umuwi. Ayaw nang umuwi. At inatendan na lahat ng mga parties, lahat ng meetings and gatherings. Maging party po kayo ng ganyan kasi ano pang gagawin niyo sa buhay niyo kundi i-enjoy. Nalulungkot nga kami, sabi namin, kita mo to sila yung mga, hindi pala ako nalulungkot, yung natutuwa ako na with whatever they have physically, yung resources nila, kita mo yung mga matatanda nagsisimba. No, kung hindi mo naman kaya ng mag-serve talaga, edi mag-intercessory ka, magdasal ka. Tama po. Purpose is very important. Purpose. Halimbawa, anong gagawin ko mag-intercessory ako? Kung mag-intercessory ka, magiging part ka ng isang prayer group, you're praying, intercessor ka ng iyong mga kapamilya, ng iyong anak at apo at ang magiging miyembro pa ng iyong pamilya. At Doktora, siguro kung pagdudugtong-dugtongin natin lahat yung mga advice mo and suggestions to our lolos and lolas regarding the gift of self-care, sinimulan mo sa pagkain ang Panginoon is the bread of life. Yes. So matatagpuan at matatanggap mo sa banal na Eucharistia, di ba? Tapos na-mention mo rin something physical, yung exercise. So pwedeng maglakad papunta sa simbahan. Di ba? Kung early morning yan, wala pa naman, di pa mataas ang sikat ng araw. Tapos
ano ba yung sinabi mo, financial care. So wala naman masyado doon. Pag nagsimba ka, dapat nga generous ka, ikaw naman na magbigay. Kasi the more you give, the more you will receive. Naniniwala po ako dyan. Amen. At ngayon, yung pinakamagandang sinabi mo na may purpose ka pa. So, hindi mo naman kailangan maging napaka-active o yung bibong-bibo. Pero in your quiet times, in your quiet moments, pwedeng maging intercessor talaga for the needs of many. At naniniwala ako, Dr. Lenny, na sa panalangin pa lang, maiibsan na kung ano man yung mga fears, kung ano man yung, kasi nabanggit mo rin yung regrets, diba? Na nakakabigat din yun ng ating kalooban. So sa ating lolos and lolas, I hope na mas nagiging wide ang ating pangunawa at lumiliwanag lalo ang ating mga mata para mas harapin natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. So huwag kayong bibitaw kasi magbabalik pa muli si Dr. Lenny Gutierrez Gadiana para buuin niya kung paano nga ba natin makukumpleto at mafulfill ang tinatawag nating the gift of self-care. Kung tayo'y natatakot, mag-isa tayong natatakot. Pero pagka inaalis ng Diyos ang takot sa ating puso, kasama na nating paglalakbay sa buhay na ito ang bawat isa because we share the joy of inner peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A prayer for inner peace. Calm me, Lord. Slow me down. Put your peace in my heart. No matter what problem I have, Lord, you are bigger. You are more powerful than it is. So I bring my problem to you. But I trust you. I trust your goodness and your wisdom. So I place myself in your hands. Please fill my heart with peace. Amen. Let us praise the Lord. So magpapatuloy pa po tayo. We'll see you again next Monday. Bye!